Sige po, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, we thank you for gathering us here all together in your name. Allow us to experience your presence in our lives. Nakalagay po sa Psalm 94 verse 19, when anxiety was great within me, your consolation brought joy to my soul. Tinataas ko po ang Christ Family Prayer Group na magkaroon ng consolation mo, magkaroon ng joy mo sa aming kaluluwa. Si Brother Elson, si Ate Emma, si Brother Alvin, Sister Karina, at si Brother Aldrin, si Brother John, si Sister Kite, at Sister Jessica, Ate Edith po, no? God bless po sa inyo. Jesus, I pray for your consolation and for your joy. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Matthew 6, 7 to 15. When you are praying, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then in this way: Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgiven our debtors. And do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. No? Kung may mga sharing po kayo o may mga tanong, pwede nyo pong gawin dito. No? Yung natalakay na po natin to kung titignan nyo yung ating mga videos. No? Hinimay-himay po natin to. Pero ngayong gabi, siguro ilang portion lang. No? Kasi marami nag-reflect dito. No? May isang pare na simple lang na na-share ko po sa inyo. Si Bishop Lito, meron ding sharing dito tungkol sa Our Father na hango sa Catechism of the Catholic Church. Kasi uso nung dati. Uso kasi dati noon, Alan ka rin yung libang. Brother Adrian, no? Kaya ang bawat mga leader noon may mga prayer. Si John the Baptist, may prayer yan. Kaya ini-expect din nila si Jesus na may ituturo sa kanilang dasal. At si Jesus, itinuro niya sa atin ang dasal na to. Yung Our Father. Ngayon, dahil alam natin na ito, ang tendency natin parang ordinary na lang dinadasal natin, Our Father in heaven, holy be your name. No? Pero sa early church, itinuturo ang Our Father after ng kanilang baptism. Nagkakaroon sila ng pag-aaral. Kaya po sa church, yung Easter season natin, 50 days. Yung Easter season po natin, 50 days. Hindi nagtatapos po yan sa Easter Sunday. Kasi ng early church, ang ginagawa ng Easter, ng 50 days of Easter, catechetical instruction po yan. Diyan po nalalaman ang katolikong pananampalataya. Pero medyo nawala na sa atin yung practice na yan, no? Na sayang na pwedeng ibalik natin na 50 days of catechism ang nangyayari during the Easter season.
Atong si Saint Catherine of Siena, isang halimbawa lang. Maraming saints, no? Nabigyan siya ng grace ng God kasi siniseryoso niya itong prayer na to eh. Ako, sa confession, ang penance, lagi ko sinasabi lang, pray one Our Father. And pray it gradually and pray it meaningfully. Yun din ang natin na gawin natin practice. Dasalin natin yung dasal na itinuro ni Jesus. But do it gradually, sincerely. At gagawa ng grace ang God para ma-experience natin that God is our Father. Kasi yung word na Father, ano po yan very intimate yan. A word na naging na sa atin parang naging normal na tawagin natin Diyos our Father. Pero nung time ni Jesus, no one calls God as Father. Kaya nung mga scribes and Pharisees at yung mga Hudyo, malaking pagtataka dahil pinakilala ni Jesus that God is our Father. Sa Old Testament, walang tumatawag na ang Diyos ay Father. Of course, He is the Father of Israel as a nation. Pero bilang individual relationship mo sa God, that He is a Father, no one calls God as Father. Kaya sayang sa atin ngayon, biro mo kung lagi mo ma-experience, God is my Father. Una, my Father rin, tapos our Father bilang community natin, no? He is our Father. Yung Father na intimate word yan. It is very personal word, no? Kaya ang central lang spirituality ni Jesus ay Abba, Father. No, sana ganun din po tayo, no? Na i-share ko sa inyo, ang focus natin si Jesus, no? Every time you wake up in the morning, Jesus is in me, no? Na-share ko na po sa inyo, no? Na-share ko na rin sa Facebook. Gumawa po ako ng isang video diyan tungkol sa Christ is in us. Pero dahil Trinity po yan, the Father, the Son, and the Holy Spirit, nasa puso natin yan, ni-reveal ni Jesus yung presence ng Blessed Trinity sa ating soul. At iniimbitahan tayo na magkaroon ng personal relationship sa Blessed Trinity, sa Father and Son and Holy Spirit. Dahil na-share na po natin that Christ is in us, ngayon pong gospel ngayon, nais nating bigyang focus and sharing natin that God is our Father. Siguro sa prayer natin, no? God, you are my Father. Alam niyo si Saint Catherine of Siena? Malagsabi siyang our Father, nabigyan siya ng grace. Inaabot siya ng oras, hindi niya matapos yung our Father. Nandun na siya sa our Father kasi binibigyan na siya ng mystical experience, no? Na ma-experience niya God as a Father. Wala pa naman tayong ganun experience, no? Pero if we are faithful in our prayer, sabihin lagi natin, God, you are my Father. At God the Father will do the miracle in our lives. Na may experience natin siya katulad ni Saint Catherine of Siena that God is really our Father. No? Kaya very close siya. He is very near to us. Ayun ang God natin, no? Our Father in heaven. Ang heaven, ibig sabihin ng heaven, He is all-powerful. He is transcendent. He is beyond us. So the intimacy, the nearness of God in our lives, and the power of God in our lives. Kaya sa dalawang statement pa lang, our Father in heaven. God is intimate and yet He is all-powerful. Kasi mga iba sabi nila yung God natin hindi powerful kasi sa nakita nyo nangyayari sa mundo, no? Parang hindi powerful Father. No, sinabi niya, I am powerful.
binibigyan ko ng time ang tao na mag-repent. Pero at the end of time, makikita nyo that I am really in heaven. Ibig sabihin, the all-powerful God will exercise His power, His justice on earth. Pero ngayon, habang wala pa yung panahon na yon, although ginagawa niya in mysterious ways that God is all-powerful, no? Ang gusto niya maramdaman natin every day of our lives that God is our Father. Ayun po pinagpipray ko. Kahit kanina, no, bago tayo mag-start ng Bible sharing natin, no, na ang Christ Family Prayer Group ma-experience. Alam ko na experience nyo na pero parang si Saint Catherine of Siena, matinding-matindi ang kanyang experience that God is our Father. Itong prayer na to is an excellent and holy prayer that was taught to us by Christ Himself. Ang ganda pa man din ng ating group Christ Family. Kaya si Jesus tinuruan tayo ng excellent and holy prayer, no? The Our Father. Kaya everyday po, dahan-dahan natin yung dasalin to. Our Father in Heaven. At kung may time kayo, balikan niyo po yung ating video sa YouTube. Kasi tinalakay po natin to bawat line pakinggan nyo lang puro siguro mga 5 minutes kasi nung the rest of the time, ayun po yung mga sharing natin. No? Pero yung explanation ng bawat line, 5 minutes lang po yun. Kaya pwede nyo pong balikan yun para ang bawat line ay ma-explain natin. No? Kaya ayun po, kung may time lang po kayo, no? Balikan nyo lahat ng bawat lines ng Our Father. No? 5 minutes lang. Tapos the rest, wag nyo na po intindihin dahil sharing natin yon para maintindihan nyo lang kung anong ibig sabihin ng bawat line na yun. No? Kaya anyone can pray it devoutly and can see for himself that it includes for which we ought to pray. Kumpletong prayer to, itong Our Father. Kumpletong-kumpleto to Kumpleto, very rich, but very simple. Few words lang but very rich in meaning. Comprehensive in scope, malawak ang tinalaki ito. We ask in the right order for all things that we need for our soul and our body. Lahat po. Kumbaga si Brother Aldrin, ni-remind tayo, when we pray, we follow usually yung format na ACTS, ACTS, no? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication sa Our Father. Itinuro din sa atin ni Jesus ang order ng things kung paano tayo humingi, no? Kung ano pangailangan ng ating kaluluwa at ng ating katawan. And this prayer is powerful because it is prayed in the name of Jesus in His own words. Kaya nga sinabi ni Jesus, if you ask the Father anything in my name, He will give it to you. John 16 verse 23. Very powerful ang prayer na to. No, sa mga exorcism prayer, sa mga counseling ko, no? Kasi kaninang bago tayo nag-Bible sharing, nagkaroon po ako ng counseling, no? From 3 o'clock to 4:30. Sa Cubao lang. At yung counseling namin, ginagawa namin sa isang restaurant. So habang kumakain kami, nagkaroon ng counseling. No? Very powerful tong Our Father. No, if you ask the Father anything in my name, He will give it to you. No? That is His word, not my words. Kasi in my counseling, lagi ko sinishare yung word of God. Kasi sinasabi ko, yung words ko hindi powerful Yung words ko hindi effective. Pero yung the word of God is very effective, no? Dahil ang gospel reading natin ngayon tungkol sa Our Father, sinare ko yung Our Father, no? Kasi in the very own words of Jesus, no?
Kaya nga sinabi sa gospel, when you are praying, do not heap up empty praises as the Gentiles do. Ganyan po yung mga Gentiles, mga pag-ano, pahabaan dasal, pagandaan, akala na makikinig ang Diyos because of that. Sabi ni Jesus, for they think they will be heard because of their many words. Hindi, sabi. Dahil alam na ng inyong ama ang inyong pangangailangan. Dahil alam na ng pangangailangan ng ama, ang hinahanap ng ama yung ating relasyon sa Kanya. That He is our Father. Matatakbuhan natin siya. He is near. He is intimate, no? Kaya, ayun po ang suggestion ko uling. No, pray the Our Father before we sleep tonight. Dahan-dahan yung dasalin Our Father. At kung may time kayo, i-review nyo yung ating video for 5 minutes sa bawat line, no? Para maintindihan natin, no? Ang pagkagamit niya ng word na Our Father, no? The word Father is a tender word and inspires love and confidence. Siya nga pala, no? Pwede kayo sumingit, no, sa aking sharing, no? Kasi habang hindi kayo sumisingit at hindi kayo nagsishare o nagtatanong, tuloy-tuloy po ang sharing ko, no? Ganyan po ang gagawin natin, no? So, pwede nyo po akong pumasok sa inyong, pero pag wala Bishop, pumapasok, opo. Bishop, good evening po. Bali, may tanong lang po ako, bakit po tinawag na father yung mga Catholic priest? Oo. Meron din pong, kasi nakalagay po kay Saint Paul yan eh. You have many teachers na kay Saint Paul yan, no? But you have only one Father in Christ. Si Saint Paul. Kasi si Saint Paul ang naging father ng mga Christians because of their faith, no? Paki-check niyo po yan sa siguro brother Aldrin sa letter ni Saint Paul, no, sa Corinthians, no? I-check niyo po kung anong particular chapter and verse, no? I-type niyo po sa Google where in Corinthians Saint Paul called himself as Father. Ganon din po yung alam ko sa Luke 16. Sa Luke 16, ang tawag ng mga Hudyo kay Abraham ay Father. Naalala nyo yung the rich man and Lazarus? Yung rich man napunta sa impyerno at si Lazarus ay sa langit. Ang tawag nila nung humingi ng tulong, yung nasa impyerno, tawag niya, Father Abraham. So, sa isang banda, sabi ni Jesus, call no one Father because you have only one Father. And the Father is God the Father. Ano ibig sabihin ni Jesus doon? Ang ibig sabihin ni Jesus, ultimately, ang Father nyo ay isa lang, si God the Father. Pero you can use the word Father, katulad ng sinabi ni Saint Paul sa 1 Corinthians, at sinabi rin ni Saint Luke na ina-address ng Hudyo si Abraham as Father Abraham. No? Kaya pwedeng gamitin ang word na Father. So, sinasabi ko sa mga Protestant brothers and sisters natin na mali ang interpretation nyo sa sinabi ni Jesus that do not call anyone Father. Ibang ibig sabihin ni Jesus doon, no? Kasi ang ultimate Father natin ay God the Father. No? So, kung malaman nyo na po, Brother Aldrin, i-share nyo po sa amin, no, kung anong particular verse kay Saint Paul. No? Ganun po. Kaya, malaking challenge po yan sa mga pare. Tawagin Father. Yun nga po eh. Alam niyo po, Ito na po yung, Bishop, Ito po ba yan? ito pa ba yung yung 1 Corinthians 4 verse 15? 15. Opo, 4:15. O, sige, pakibasa po. Sabi niya, sabi po dito, he explicitly states, for I became your father in Christ Jesus through the gospel. He was responsible for their spiritual birth. Tama po. Tama po ba ito? Yung for I became your father in Christ Jesus through the gospel. Kasi Bishop, kasi nung time ni Moses, ang tawag sa priest is Cohen.
Cohen Opo. po yung tawag sa kanila. Hindi ano, walang address na father, mga ganon. Oo. Or ganon. Kaya ngayon lang na ano siya na, ngayon lang siya na ano na parang bakit tinawag natin na father yung mga priest ng Catholic. So, yung iba Opo. naman, yung iba naman Kasi, pastor, opo. pag yung mga leader ng ano ng Opo. mga religious organization. Opo. Opo. Tama po yan, no? Kasi ang tinatawag na father nun, yung father of faith, kaya si Abraham sa Luke 16. Yeah, so tama Kung po. tignan niyo po, no? Father, ang tinatawag yung patriarch. Yung mga pare ng mga nung Old Testament, hindi po tinatawag na although priestly class sila, no? Nakalagay sa Exodus, no? Yung priestly class, no? Pero particularly, hindi siya tinatawag na there. Kaya yung article, the father of all nations. Kaya ayun po kay Abraham. Tapos, pagdating kay sa New Testament, nilawakan ni Jesus ang meaning ng father. Kasi sa New Testament, ang tawag sa mga apostoles ay father. Kaya si Father Paul, kung tawagin, diba? Kaya kung tawagin si Saint Paul, muna yun, Father Paul. Kasi sinabi nga niya, even if you should have countless guides in Christ, yet you do not have many fathers. I become your father in Christ Jesus through the gospel. Kaya yung mga pare ng New Testament ay tinatawag na father na. Dahil ang katangian ng father, yung katangian ni St. Paul. Kaya ito malaking hamon to sa mga kaparian ngayon. Kung tawagin kami kunyaring father, naku, kakamot-kamot kami. Bakit? Grabe ang challenge niyan. To be a father, ano ka? Ang tao, nakikita nila sa iyo yung image ng God the Father. God is an intimate and tender Father. Tapos makita mo si Father masungit. Ano? Laging galit. Sinisigawan yung tao. Grabe po yan. Hindi po niya ginagawa ang pagiging father niya. Di ba natalakay po natin yan, yung abuse ng mga clergy? You are not a father. Si St. Paul, yung mga apostoles, kung tawagin niya, Father Paul, Father Peter, Father Matthew, Father, bakit may traitor, no? Si Judas, no? Father Judas, no? Traitor, no? May paring traitor, no? Dahil hindi na ginagawa ang pagiging father. Father yun, eh. Ibig sabihin, mali na tawagin kayo ng anak nyo na tatay kayo. Na kayo ay father. Hindi yun ibig sabihin ni Jesus. Kaya pag tinawag kayong daddy, tatay, o papa, naku, laking bukasyon yan. Dapat nakita sa nyo, Father's Day nga pala sa linggo, no? Opo. Father's Day. Makapag-isip tayo mga lalaki. Tayong mga tatay ng pamilya. God is our Father. Challenge po yan. No, kaya biro mo na sa our Father pa lang tayo, no? Napakalaking challenge to. Ayun po ang challenge sa inyo atin na Brother Aldrin, no? Tama Si po. Brother Kaya John, nga po, Bishop, ano, kaya po talagang yung yung Lord's Prayer, in-address talaga na Our Father in Heaven, kasi iba yung ina-address natin kay God the Father, Our Father in Heaven. Kasi maraming father na ina-address natin. Opo, Father of three kids, father of Opo. the church, yun po talaga. Kaya tama po yung Lord's Prayer. Opo, oo. Talagang bukod tangi ang pagiging fatherhood ng God. At dapat lahat ng tatay, whether pare, whether may asawa, o meron siyang religious na hindi siya pare, parang brother lang kung tawagin brother, kailangan nakaugat yan sa fatherhood ng God, no? Ano sinabi sa Luke 11:13? If you then who are evil, alam natin tayong mga tao, no, may nagagawa tayong kasalanan, di ba?
Kaya nagkakasala tayo mga tatay, no? Know how to give your children what is good. Kita nyo kahit yung mga tatay napakawalang ya, pero sa anak nila mabait. Nangawalang ya sila, siguro. Sa mga politika siguro, o sa mga nagnanakaw, ginagawa nila yan, pero sa anak nila mabait sila. Sinabi nga if you then who are evil know how to give your children what is good, how much more will thy heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him. Luke 11:13. So marami tayong hinihingi sa ating Diyos Ama, pero ang ating pinaka dapat hingin ay ang Holy Spirit na ibinibigay sa atin ng Diyos Ama upang mabuhay tayo na bilang anak niya. No, Luke 11:13, no? Kaya malaking challenge po yun yung sinabi na senior ni Brother Aldrin, no? Mag-reflect tayo. Lalo tayo sa ating mga tatay, no? Na tatawagin tayo Happy Father's Day. Tayong mga tagasunod ni Jesus, isipin natin, ginagawa ba natin ang pagiging tatay natin, tawagin tayong tatay. Ayon sa halimbawa ng ating God the Father. Ayun po, no? So, addressing God as our Father puts us in the position of a child asking his heavenly Father for his needs. Lahat po tayo may pangangailangan No, hindi po natin isa-isa, no? Generalize lang natin. Pero in your prayer, sabihin nyo, no? Kung ano po ang pangangailangan nyo, no? Nakalagay yan sa Isaiah 35 verse 4. Tell everyone who is discouraged. Yung mga discouraged na, sabi, tell everyone who is discouraged. Be strong and do not be afraid. God is coming to your rescue. Ang galing, no? God is coming to your rescue. At pinakita rito yung ating God is a Father. Our Father is coming to our rescue. No, galing, no? God is our rescuer. Kaya, parang gadasal po tayo. Ito po yung spirituality ng ng God our Father. Kung dadasalin natin to everyday, our Father in heaven. No? Ngayon, hindi ko po matalakay ng marami to. Bahala na po kayo sa ating mga videos, no? Kasi parang si Saint Catherine of Siena, talaga nakafocus na siya sa fatherhood of God. At palagay ko, nandiyan din po yung leading ni Brother Aldrin, no? Don't call anyone father because you have only one Father who is in heaven. Kaya tayo, tinatawag na Father. Si Saint Paul, Father Paul, Father Peter, Father John, Father Nathaniel, Father Jude, Thaddeus, lahat po yan, fathers ang tawag sa kanila nung New Testament. At nung Old Testament, ang tinatawag na father ay mga patriarchs. Sila Father Abraham, sila Father Isaac, sila Father Jacob. Pero lahat pong title atong father ay nakaugat lamang sa fatherhood ng God the Father. Malaking challenge to sa Sunday, Father's Day. No? Isipin natin, no? Tinatawag ako ng papa, tinatawag akong tatay, tinatawag akong daddy. Am I reflecting the fatherhood of God? Magandang i-share yan sa mga may kakilala tayo. Bishop, Opo. Bishop, kasi may nabasa ko kasi sa Facebook na isang comment tungkol sa Father's Day. Para bang, ang tanong niya, sabi niya, karapat dapat ba daw na batiin yung mga ng Happy Father's Day yung mga hindi marunong magsustento ng anak? Oo. Parang sabi, parang hindi nabigla ako doon, sabi ko, ano? Opo. Totoo po yun because a father provides. Ayan po trabaho ng tatay A father provides. A father protects. And Yes. a father educates his children. Ayun po yung tatlong responsibility ng tatay. Kaya nga, tama yung comment ng yung sa Facebook. Tama, di ba? Karapat dapat bang tawagin kang
Happy Father's Day, hindi ka nagpo-provide. You are not protecting us. You are not educating us properly in the faith. Kaya malaking challenge po sa atin to eh. Tayong mga tatay. Kaya pag sinawag tayong Father's Day, natutuwa tayo. Dahil may pagmamahal sa ating anak. At the same time, nag-iisip tayo. Dapat ba akong tawagin tatay na hindi ako nagko-provide, hindi ako nagko-protect, hindi ako nag-educate ng aking children sa faith. Kaya kung may malaking pagkukulang tayo ron, lahat naman tayo may pagkukulang dyan, no? Etong Father's Day, isang wake-up call sa atin to. Isang wake-up call. Kung kulang ating pagpo-provide sa ating mga anak, Lord, sisipagan ko na mag-provide. Because you're a father. You provide for us. You are a father, di ba? God is coming to your rescue. You are protecting us. Hindi ko pinaprotektahan yung aking mga anak sa mga bad influences ng media, bad influences ng mga environment, mga kaibigan, bad influences ng kanilang kapaligiran. Mga bad influences yan. And I have, as a father, I must protect my children. Tapos, do I teach them? Do I educate them in the faith? Tinuturuan ko sila na maging tunay na Kristiyano. Kaya wake up call to sa Sunday. Kaya maaga pa lang sinasabi ko sa ating mga tatay, tayo mga tatay, Happy Father's Day. No? So, pasalamat tayo sa biyaya ng God the Father. At the same time, it is a challenge for us fathers to do our responsibilities, to provide, to protect, and to educate our children in the faith, no? Kaya pasalamat tayo sa comment na yun ng Facebook. No, nakalagay din sa Matthew 7:11. How much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? So yung ating mga anak, para ma-reflect natin ang pagiging ama natin, the Father give good things to those who ask Him. Ibinibigay natin sa anak ang mga mabubuting bagay. Mga ibang tatay dyan, di ba? Ang iba dyan, sila pa yung Ang ibinibigay nila sa kanilang anak, bisyo. Di ba? Alam niyo yan, di ba? O sige anak, dahil mahilig ka rin mag-chicks-chicks, sige, sumama ka sa akin sa beer house. Biro mo. Hindi good things yun eh. Bad things yun. Di ba? O anak, o sige, mag-inuman tayo. Ganyan po nangyayari. We do not give good things to our children. O sa mga anak natin. The Father in heaven give good things to those who ask Him. Kaya, ang ibinibigay ko sa anak ko ba ay tunay na good things o hindi? Na kinukonsinti ko sila sa kanilang masamang gawain. O yun, malaking challenge na naman sa atin yan, no? Kaya pasalamatan natin na comment na yun sa Facebook. Ginamit siya ni Lord para mag-isip-isip tayong mga tatay. Do we really give good things to our children? No, tanong po yan, no? So, God is our loving Father who hears and answers our prayers. Nakalagay sa Isaiah 58 verse 9, when you pray, I will answer you. When you call to me, I will respond. Ayun po, sinabi ng ating Diyos yung ating Ama. Magdasal ka at sasagutin kita. Tawagin mo ako at ako ay mag-respond. Isaiah 58, no? Verse 9. Sige po. Sige po. Format ba ng prayer? From the revision. Okay po. Okay, kumain natin. For revision, sinasabayan ako. Opo. Ang format ba ng prayer? Bishop, diba, sabi natin, manalangin tayo ng Ama namin or our Opo. Father. Kasi ako, kung mag-pray ako, yung sama-sama na ba? Opo. Kunyari, mag-rosary ako, magdadasal ako, mag-meditate ako, tapos babasa ako ng aking mga devotions, Opo. babasa ng konting lines sa Bible. Oo. Pero isang beses lang sa isang araw. Opo. Kunyari, sa gabi lang, o kaya sa tanghali. Opo. Prayers ba yun, Father? Oo. O prayers na po yun. Okay na po yun. No? O
okay na O po pwede yun. rin naman yung mag-pray ng Our Father anytime, ano? Opo, oo, pwede yun. O anytime, no? So yung Yes. ginagawa niyo po, Ate Emily, prayers na po yan, no? Ang parang sinasabi lang dito, yung sa inyo, naging personal sa inyo eh. Naging personal. Mhm. So natutuwa si Lord doon kasi personal yung prayers niyo, no? Naging parang routine. Bahagi ng buhay niyo. Ayun po gusto ni Jesus sa atin. Maging bahagi ng buhay niyo, maging routine niyo, maging schedule niyo na ang magdasal. No? Nagiging schedule niyo na, no? Meron kayong time na ina-allot for that. Kasi mga iba, hindi sila makapagdasal kasi wala silang time. Pagod na sila, marami silang ginagawa. Hindi po ayun, wala pong living relationship. Kasi ang living relationship, para si Jesus, early in the morning, hinahanap siya ng mga apostolis niya. Nasaan siya? Nagdadasal siya. So, ang sinasabi rito, yung Our Father, yung personal relationship mo sa Kanya, kahit ano nang nangyayari sa inyong buhay, may time kayo lagi para sa Kanya, para kay God, no? Halimbawa, sila Brother Aldrin, Sister Karina, busy sa trabaho. Para sinasabi ng Diyos sa atin, Brother Aldrin at Sister Karina, okay ang ginagawa niyong trabaho, no? Pero, lagi kayo may time sa akin. Ayun lang po sinasabi nito. Kasi He is our Father. Siya yung priority para si Jesus. Hinahanap siya, nagdadasal siya, lagi nakikita mo siya, 24 hours siya, nagdadasal the whole night eh. Di ba? Bago siya pumunta sa kanya sa laot, yung kanyang mga disipulo natatakot dahil yung kanilang bangka inaagos no ng malakas na bagyo, no? At si Jesus appear. Natakot siya kanila ghost, no? Pero si Jesus galing sa prayers. The whole night nagdadasal siya. At nalaman niya kanyang mga disipulo peligro. So, any time of the day, pwede tayo mag-pray ng Our Father. O mga iba sinasabi lang Our Father. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Ayun lang, mga iba, yun ang prayer nila. Mga iba, Jesus, I trust in you. Ang tawag dito sa ating spontaneous prayers. So the whole day, no, kung ano man ginagawa natin, no, sinasabi natin, glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. Pag naging routine yan, part ng buhay natin yan. Kahit ano ginagawa natin, kahit nasa jeep tayo, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Ako minsan ginagawa ko kanina, kasi nag-jeep lang ako kanina, from Marikina to Cubao. No? So sa jeep, yung dati kaya ko mag-grocery. Ngayon medyo mahina na ako dahil masakit na ako at marami na akong distractions. Kaya sinisimplify ko na ang prayer ko. Habang nasa jeep ako, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Ang ganun lang. O minsan naman, Jesus, I love you. Jesus, I trust in you. O, Mama Mary, be a mother to me. Ayun ang ginagawa ni Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Calcutta. Sinasabi niya lagi, Mama Mary, be a mother to me. So the whole day. So meron siyang time for prayer, parang ginagawa niyo po, Ate Emily, may time for prayer kayo. Pero meron din throughout the day, yung spontaneous prayers. No? Ayun lang po ang ibig sabihin nito, na meron kayo spontaneous prayers. Kaya, ako, kumpiyansa na ako sa grupo ng Christ Family Prayer. Actually, ginagawa niyo na to eh. Yung mga sinasabi ko, ginagawa niyo na yan eh. No? At isineshare niyo sa iba. No? Simpleng bagay. Halimbawa, si Brother Aldrin, sineshare niya yung prayer niya na acts ng format. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Ngayon, nagbabasa siya ng sa Facebook, nakita niya. Karapat dapat man tawagin ng ama sa Father's Day na Happy Father's Day na hindi man nagpo-provide. Sinyer niya sa atin yun. Ngayon, sinyer niya sa atin yun, yung kaming mga tatay, nag-iisip. Ginagawa ba namin ang pagiging tatay namin? Nagpo-provide ba kami? Nagpo-protect ba kami? Nag-i-educate ba kami ng aming children? No? Kaya, in that simple way, ginagawa na ni Brother Aldrin yung ating sinishare. In very simple way, in very ordinary way. Nag-share lang siya. Sana marinig na lahat ng mga tatay yan. No, sana sa sharing natin to marinig ng mga tatay to sa Sunday. No? O kayo mga tatay, no? Sana yung mga pare na sermon, no? Simple-simple. Doon sila mag-start para medyo pampagulat. 'Di ba? Siguro kung si Father Aldrin, no? Si Father Aldrin, bakit? Tatay siya. Tapos kanya daddy, o papa, o tatay.
Siguro ang gagawin siguro tayo ama rito, taas ng kamay. Sino? Tataas ng kamay yung mga nagsimba. Karapat dapat ba tayong tawagin tatay, daddy, o father? O kahit tayo mga pare, tinatawag tayong father, karapat dapat ba tayo? Tapos doon mag-start ang sermon. Dahil sa our father, isi-share niya. Simple. Na-apply. At yung sharing natin, yung sa example ni Ate Emily, meron siyang routine prayer na. Regular para si Jesus. Nagdadasal si Jesus. No, may regular prayer. At the same time, the whole day, sinasabi ni Ate Emily, Jesus, I love you. Jesus, I trust in you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O si Saint Mother Teresa of Calcutta, Mama Mary, be a mother to me. No, ito yung mga spontaneous prayers natin throughout the day. No, kaya ngayon lang na-focus tayo sa pagiging father. Kami, mga lalaki lalo, itong gospel na ito, no? Kaya thank you very much, Brother Aldrin, sa iyong sharing, no? Kaya nga, how is God our Father? Paano siya ating Ama? God is our Father because we are His special creation. Special creation tayo. Marami siya nilikha. Nilikha niya yung mga bato, nilikha niya yung mga pusa. Ako, mahilig ako sa pusa Kaya may mga pusa ako. Lahat ng mga 5 pusa ako, yung mga gala. Lumalapit sa akin lagi. Pinapakain ko. Oo. Kasi marami salbahe sa lugar namin Pinapatay yung mga pusa rito. Oo. May 2 pusa ako namatay sa taga. O bago siya namatay, pumunta muna siya sa gate para nagpaalam sa akin, no? Na mamatay na siya dahil may mga salbahing tao. Kasi akala niya, lahat ng tao, yung katulad ko, nung pinapakain ko sila. Kaya naging maamo sila. Lumalapit sila sa mga tao dito na may gathering. Yun, mga salbahe. No? Pinatay sila, no? Kaya may aso, no? Kung may paborito kayong aso, no? Yung anak ko, mahilig siya sa aso. No? 5 aso niya. Pero yung mga aso niya special, binibili niya yung mahal, no? O isang aso niya, 32,000, isang 16,000, no? Pero kahit mahal niya yung mga animals na yon, hindi siya special creation ng God the Father. Ang special creation ng God the Father, tayong tao. Because we are created in His image and likeness. Yung mga pusa, yung mga aso, hindi siya created in His image and likeness. Ayan po ang difference. Yung mga pusa at yung mga aso, wala po silang immortal soul. Tayo may immortal soul. Yung soul nila, soul ng bilang pusa, soul ng bilang aso. Kaya ang tanong nila sa heaven ba, bubuhayin ba yung mga pusa natin o mga aso natin? Kasi wala naman silang immortal soul Tayo bubuhayin dahil may immortal soul tayo Pero siguro, God in His wisdom, baka lumikha uli siya ng aso at pusa para sa atin. Pero in themselves, wala silang karapatan na mabuhay forever. Kasi wala silang immortal souls. Diyan kami nag-away nung tiya ko sa Hong Kong. Nung sinabi, kasi mahal na mahal niya yung aso niya Sabi ko, yung aso mo, walang soul, immortal soul yan. No? Kaya pag namatay yan, hindi pupunta sa heaven yan. Away kami, hindi. Kasi nakapanood ako, nakabasa ako, napupunta sila sa heaven. No? Sabi ko, because of God's goodness. Pero in themselves, wala silang karapatan kasi wala silang immortal soul No? Si Jesus namatay para sa atin, hindi para sa pusa at para sa aso. Wala silang immortal souls Pero sabi ko, God in His wisdom and goodness, baka in the next heaven, gagawa siya ng mga aso at pusa para sa atin. No? Pero in themselves, wala silang karapatan. Tayo, we are God's special creation. Kaya God is our Father. Because we are created in the image and likeness of God. Yung pasalamat tayo kay Lord, palakpak tayo kay Lord. Bakit? Special creation na tayo. Kahit yung mga taong masama, special creation ng God yan Kaya dapat makonvert sila. Special creation ang tao, nakalagay sa Psalm 8. What is man that you are mindful of him? He is lower than you.
You have crowned him with glory and honor. Ganyan ang tingin sa atin ng Diyos Ama. Kinakrown niya tayo with glory and honor. Special creation tayo. No, kaya, di ba, may joke tayo, di ba? May mga tao, special persons, di ba? Yung mga merong, may mga tawag doon, parang yung mga pamangkin ko, no? Kasi may dalawa akong pamangkin, meron silang autistic sila eh. Special children sila. Kung tawagin natin. Totoo yun, special children sila. Pero tayong lahat ay special children because of God, our Father. Kaya si Brother Elson so doble-doble ang pagiging special child of God niya, no? Ganon. Nakalagay sa Deuteronomy chapter 32 verse 6, is not he your father that made you and created you? Parang sinasabi ni Moses sa Deuteronomy, yung Diyos nyo, yung Father, na gumawa at nilikha kayo. Ayun ang gustong i-emphasize ni Moses Doon pa lang, gradual revelation yan. That God is our Father who made us and created us. Pero ang fullness na revelation ay sa New Testament, si Jesus. When you pray, pray like this, our Father. Kasi sa buong Old Testament, wala pang tumatawag sa Diyos as Father. He is the Father of Israel. He is the Father of all nations, no? Pero unti-unti na sinasabi ni Moses, is He not your Father who made you and created you? Kaya para sa ating mga tatay, special calling sa atin to be a father like God the Father. Second reason, why is God our Father? God is our Father because even though we are His creatures, He treats us with favor different from all other creatures. Special tayo Dahil special tayo, iba ang trato sa atin ng Diyos Ama. Kasi alam niyo po sa States at sa Europe, may kaisipan na walang pagkakaiba ang tao sa mga pets. Sabi nila, yung mga tao, very arrogant. Kasi sinasabi nila na ang tao ay special. At yung mga pets at mga animals ay hindi special. Pero sinasabi ng ating Diyos, no. We are special from different creatures. Kahit mahal natin, natutuwa tayo sa mga aso, sa mga pusa, o sa mga unggoy, o whatever our pets, no? We are special. Nakalagay dito sa Wisdom chapter 12 verse 18, no? Although you are sovereign in strength, ganyan ang ating Diyos, no? Sovereign in strength, powerful siya. You judge with mildness. Kahit all powerful siya. Even though God is sovereign, He knows everything, ang judgment niya sa atin, mildness. And with great forbearance, you govern us. Patient ang ating God the Father Bishop, For you, opo, magandang gabi po. brother Alvin. Napaisip lang po ako. Kasi po, ginamit ng ating Panginoon Diyos ng God the Father na symbolize ang kalapate. Opo. Opo. Hindi ho ba special sa kanila yung ang kalapate? Yung Totoo po. Isang ginamit symbol. ng Holy Spirit. Oo. Yung Holy Spirit, no? Ang title ng ang Holy Spirit ano siya, dove, no? Nung binaptize si Jesus, no? The voice, ayun po, Trinity. When Jesus was baptized, ayan, the second person yun a voice from heaven, ayun pong God the Father, and the Spirit alighted in Jesus. This is my beloved Son, in whom I am well pleased, no? Kaya yung sa baptism ni Jesus, pinakita rito yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tapos yung Pentecost, no? So yun, no? Maraming symbol lang ng Holy Spirit, no? Yung fire, di ba? Like fire, no? Or wind. Lahat po to special. Special po lahat yan, yung kanyang creation.
special, no? Yung mga kalapate, yung mga yung mga dogs, no? Although sa yung Canaanite woman, no, ang tingin ni Jesus sa dogs, parang mga yung mga pagano, no? Pero sinabi yung ginamit ni Jesus na word doon, kasi yung word na dog, kurios sa Greek. Pero ang ginamit na word ni Jesus ay hindi kurios sa dog, kundi kuna irios. Hindi kurios, kuna irios, no? Kunairos, no? Ibig sabihin, pet dog. Yung pet dog, bahagi ng family yan. Kaya sabi nung woman, nung Canaanite woman, even the pet dogs, nakakakuha sila ng mga mumo. Kung ang tingin ng mga Hudyo sa amin ay parang aso, ginamit ni Jesus ay pet dog, hindi lang ba ordinaryong aso. Kami mismo ay nakakakuha ng mumo. At sinabi ni Jesus, woman, great is your faith. Your daughter is now saved. Tinanggal niya ang demonyo ng kanyang anak na babae. Kaya totoo po yun, no? Yung mga dogs, dahil ginamit ni Jesus, pet dog eh. O yung doves, o yung fire. Lahat po yan, creation niya eh. Pero ang special love niya, yung tao, dahil nilikha niya sa kanyang image and likeness. Yung aso, yung holy, yung dove, hindi po created yun in the image and likeness of God. Pero created sila, no? Pero special ang tao. No? So, ayun lang po ibig sabihin nun, Brother Alvin, na why is God our Father? Kasi iba ang trato niya sa tao. No? Kahit na all-powerful siya, ang treatment niya sa atin very mild. No? Very patient, no? Sa Wisdom 12:18, no? Kaya nga, third reason, God is our Father because He has adopted us in His Son. No, anak niya tayo eh. Kaya dahil anak niya tayo, ang lahat ng mga yung heirs, yung mana, if son, heirs also, tagapagmana. Romans 8:17, tagapagmana tayo ng lahat ng katangian ni Jesus. Yung mga pets, halimbawa, kayo, mahilig po kayo sa ibon, di ba? Nilalike ko po yung mga ibon nyo, no? Napakaganda ng mga pets nyo. No? Totoo po yan, pero hindi po sila heirs. They are not heirs of the Son. They are not called children of God. They were not adopted. Kaya yung ibon na paborito nyo, Brother Alvin, hindi po sila adopted children of God. Creation sila, creature sila. Tayo lang mga tao na nilikha niya with special katangian ang kanyang children. Ngayon, mapansin isang kita nyo, ako, mahal ko yung mga pusa. Yung iba, mahal yung aso, parang si Ate Emily. Kayo po, mahilig kayo sa mga ibon. Parang sinasabi ni Lord, kung mahal nyo ang mga creatures na yan, all the more mahalin nyo ang kapwa nyo. Kasi yung kapwa nyo ay inampun ko bilang anak. Ayun po yung message, Brother Alvin. Kasi di ba may mga tao, mas mahal nila yung hayop nila kaysa tao. Bakit? Faithful yung kanilang alaga eh. Unlike yung mga tao, tatraydorin ka, sisiraan ka, Bishop, lulukohin ka. Di ba? Bishop, Opo. singit ko lang po. Opo. Yung hindi po ba Sige. misleading or deceiving yung mga, iba naman po yung hindi magkaanak o walang anak na ayaw Oo. mag-anak. Ang sinasabi, fire mommy, fire daddy. Hindi po ba, kasi ang Oo. sabi sa Bible, go and multiply. May connection po ba? Pwede po bang Satan is deceiving this generation na, naku, ayoko mag-anak, okay na sa akin maging fire mommy, maging fire daddy. Ano pong Oo. masasabi niyo doon? O yun, dapat kasi kaya ang turo ng simbahan at saka turo ng Biblia, we are open
to life. Kaya nag-o-oppose tayo sa contraception, ng artificial contraception, nag-o-oppose tayo dyan. Pero yung natural contraception, halimbawa yung billing method or yung kung ang babae safe, okay po sa atin yun na contraception. Ang ayaw po natin yung artificial kasi we should be open to life. Kasi sabi ni Jesus, ni God, be fruitful and multiply. No, ngayon kung mga iba nag-multiply pero hindi sila responsible. Ayun ang sinasabi siguro ng ng Facebook na kinote sa atin ni Brother Aldrin. Multiply tapos hindi sila provide. Ay mali rin 'yon. Kaya mali po kasi sa States, no, merong isang tao, mamamatay siya, lahat ng mana pupunta sa kanyang pusa. No, kaya yung pusa ang laki ng bahay. Palasyo. Maling ano po 'yun? Maling spiritual life 'yun, mali po 'yun, no? Kasi dapat kaya yun po sinasabi sa atin ni Lord, kung mahal nyo ang mga pets nyo, na hindi niya pinagbabawal. Kasi creation yan eh. Kasi nakakasala ka pag ikaw ay malupit sa mga animals and pets. Kasalanan po yan. Hindi po na ipipreach yan eh. Pag sinasaktan mo yung mga animals, yung mga ginagawang pulutan, no, hinahampas yan, grabe patayin yan, na walang mercy, they are sinning against the Lord. Kasi they are God's creatures. Kaya kailangan maingat ang dyan. Kahit nang ginagawa natin silang pagkain, pero maingat ang pagpatay. Not in very inhuman way. Very cruel, no? Very cruel. Not in a cruel way, no? Kaya tama po yung point na, po yun eh, displaced love. Displaced love yun eh. Mahalin mo ang iyong mga pets, mahalin mo ang iyong mga alaga, pero dapat mas mahal mo ang iyong kapwa. Because yung kapwa mo created in the image and likeness of God. Bishop, Mag-share lang ako siya. Sige po. Blessing ko yung Sunday po. Yung papunta po ako Sige sa... Kuya, sandali. Mag-share lang po ako siya. Yung Sunday po, nung magsiset up ako ng computer, Opo. kaya pong may lumapit sa akin na nagsisimba rin. Nagbigay po ng cash. Sabi po, tanggapin ko na po, kaling po kay Lord yun. Opo. Saka ito pa po, Bishop, yung sabi ko sa inyo noon na yung paglakad ko, na po, maayos na po siya. Saka yung mata ko po, lumilinaw na po. Opo, praise Jesus, no? Yung po, Pag-pray natin, magkaroon kayong trabaho, no? Opo, yun po, Bishop. Kung ang vocation nyo ay magkaroon kayong pamilya, na kayo magkaroon ng asawa. Pinagpipray po natin yan kung ayan po ang vocation nyo, no? Oo. Kasama po natin sa prayer yan, no? Kasama po natin. Yung dalawang intention na yan na opo. Ganun. Kasi mga iba kahit meron silang mga disabilities kapag asawa sila. Yun nga po, nababasa ko po yun. Opo, oo. So, i-pray natin na kung Lord ayan ang vocation ni Brother na magkaroon ng pamilya, bigyan po siya na babae. Opo, oo. Tapos, kung may time kayo, malakas kayo, mag-join kayo. May mga ganyang group yung mga people with disabilities, mga lalaki at babae para nakakilala. May mga ganyang grupo kung may alam kayong ganyang grupo, pwede po kayong dumalo sa mga ganyang grupo. Oo. Pag meron po, yung medyo malapit lang po siguro para hindi po kumahirapan. Opo, tignan nyo po kung meron ganyang grupo. No? Bakit sa Paris din? Sa Paris niya baka... Isa po namin. Oo, ganun. Oo. Sa simbahan po, yung pinagseserve ako, baka meron po doon. Opo, ganun din. Kasi sa community ni Bishop Lito, kilala ni Brother Aldrin yan, di ba? Si sister, yung namatay na cancer, yung babae, namatay. Meron siyang disability, no? Putol yung kanyang paa. At yung nakakasawa niya, may disability rin. So, nakapag-asawa sila. No? Pero, ganun. So, kung bukas nyo po yan, ipipray natin kay Jesus. Thank you po, Bishop. Opo, Bishop. Meron lang akong isi-share ulit. Napakahalaga po ng kasi sa akin ang ginawa namin po sa placement ng altar, yung paglabas namin ng kwarto, nilagay namin yung altar doon para hindi namin makakalimutan bago
start ng day, Oo. makakapagdasal muna. Kaya Oo. malaking tulong sa amin na pag lumabas kami ng kwarto, mariremind agad kami, kailangan pala ako magdasal. Kaya naging Yun. routine na namin Oo. yung araw-araw na pagdadasal, tapos sa umaga, bago Opo. magsimula ang trabaho. Tapos yung acts nga, malaking tulong niya rin yun kasi yung laman ng aking panalangin ay may adoration, may confession, thanksgiving, at saka yung supplication. So, Opo. araw-araw po yun, parang naging routine ko na. Kaya Oh, praise nakasanayan ko Jesus. na. Kaya pag Praise pag Jesus. minsan nga pag kagising ko tapos nakayuko ako, bababa na ako ng bahay, bigla ako mapapatingin sa altar. Uy, nga pala hindi pa ako nagdadasal. Oo, praise Kaya Jesus. malaking Oo. bagay talaga na kahit papaano paglabas natin ng kwarto o anuman, nakikita natin agad yung altar. Kailangan Oo. siya, yung visible sa Opo. ating lahat. Oo. Oo. Yun po yung aking gustong i-share na sana Oo. gawin natin kaugalian na magdasal muna bago mag-start ng ating mga Oo. gawain sa araw-araw. Opo, praise Jesus, no? So, yung example po yan ng responsibility ng father, no? Provide, you protect, and you educate your children sa faith, no? Kaya paglabas nila, may reminder agad sila sa prayer, no? Tama-tama, nakikinig sa atin dito, tatay din, no? Si Brother John at si Brother Alvin. Sana kayo, Brother Aldrin, kung meron kayong time, no, makapag-share sana kayo sa San Martin de Porres Church, no? So para kahit na makapag-share kayo, kahit na 5 minutes doon, depende kung makakausap nyo si Brother Lito. Kasi napaganda po yan. Dahil maraming tatay din ang umatin doon eh. Ma-share nyo yung ginagawa nyo altar, yung nagagawa nyo, pinabasa nyo sa Facebook, karapat dapat matawagin tayong Happy Father's Day. Ayun, magandang sharing. So, thank you very much, no, Brother Aldrin, ginamit ka para sa mga tatay na dumalo ngayon sa ating prayer meeting. At the same time, sana sa mga makikinig sa ating YouTube, no, na naway sa inyong example matuto na maging ama. Don't call anyone father except your heavenly Father. At tayong mga pare bilang ama ng tahanan, ama ng simbahan, ay matuto sa ating amang nasa langit. So, nasa 8 o'clock na po tayo. Maraming salamat nakapag-share tayo. Sana ganito po rin. Maganda po yung ginagawa nyo para yung mga sharing nyo na yung nababasa. No? So, Lord, itinataas ko po sa inyo si Brother Aldrin at Sister Karina at ang buong pamilya niya. Si Brother Elson at ang kanyang intensyon na siya po'y makapagtrabaho at kung ang bukasyon niya ay makaroon ng pamilya, ay Panginoon, magkaroon po siya ng babae na magmamahal sa kanya at magmamahalin niya. Ganon din po si Brother Alvin at ang buong niyang pamilya, si Ate Emily, si Ate Emma at ang kanyang mahal sa buhay, si Ate Edith at ang kanyang pamilya at ang lahat ng Santos family na kasama natin na mapalapit sila at gamitin ng Panginoon. Si Brother John at ang kanyang buong pamilya na magdiriwang din ng Father's Day itong Sunday na to. Si Sister Kite, naway maging pag-pray natin yung iyong husband, no, na maging tunay na ama na galing sa inspirasyon ng God the Father. At si Sister Jessica, bali ikaw na rin ang nagiging ama ng tahanan. Para yung mga anak mong lalaki na maging tunay na ama na galing ang inspirasyon sa God the Father. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 God Thank bless you, po. Bishop. Thank you, Bishop. Happy Father's Day Thank you po. po, Bishop. In advance. Happy Father's Day. Good Sa inyong night. Thank you lahat. po. Good night po Bye-bye sa inyong po. lahat.